Leo! Ah! Dahan-dahan. Baka may makarinig sa atin. Pakiusap. Ang nga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Isabel. Isang pabulong na pagsusumamo sa gitna ng naapoy na tanghali, ngunit ang kanyang katawan ay nagsasabi ng ibang kuwento. Ang kanyang mekuko ay banayat na bumabaon sa malapat na likod ni Leo, ang kanyang mahita ay mahipit na nakayakap sa baywang nito, at ang bawat ungo na pinipigilan niya ay nagiging isang mas malalim na hiningangang kaligayahan. Ang silid ay tila isang hurno, ang sina ng araw ay tumatagos sa masiwang ng bintana, gumuguhit na manggalingan ng liwanag sa kanilang mga pawis na katawan na makayakap sa gusot na kumot. Ito ay isang sayaw ng pagnanasa at pagkakasala, isang sandali kung saan ang lahat ng tama at mali ay nalusaw sa init ng kanilang damdamin. Ngunit paano nga ba sila umabot sa puntong ito, sa isang kama na hindi kanila, sa isang paibig na ipinagbabawal? Si Isabel, 29 na taong gulang, ay asawa ni Marco. Siya ay isang babaeng may taglay na kagandahang hindi nakakasawa, isang kagandahang simple at tahimik, tulad ng isang bulaklak na namumukatkat sa isang lihim na hardin. Ang kanyang itim at mahabang buho ay laging may amoy ng sampagwita, ang kanyang nga balikat ay balingkinitan. At sa ilalim ng kanyang nga simpleng bestida, nagtatago ang isang katawang hinulma para sa pagmamahal. May bilog na dibdib at balakang na kayang magpaalap ng pagnanasa ng sinumang lalaki. Ngunit ang kanyang hardin ay madalas na walang hardinero. Si Marco, ang kanyang mabait at mapagmahal na asawa, ay isang inhinyero na ang trabaho ay laging nasa malalayong lugar. Ang kanyang pagmamahal ay dumarating sa pamamagitan ng ngatawa sa telepono at mga mensahe, ngunit ang kanyang yakap at halik ay buwan ang binibilang bago muling maramdaman ni Isabel. Ang kanilang bahay sa isang tahimik na subdivision ay naging isang palasyong kalungkutan para sa kanya. At sa kabilang bakod, dumating si Leo, 31 taong gulang, ang bagong kapitbahay. Isang lalaking may ngiting nakakatunaw at mga matang nangungusap. Ang kanyang katawan ay matipuno, at ang kanyang presensya ay nadala ng isang bagong enerhiya sa natutulog na kapaligiran. May asawa rin siya, si Clara, isang babaeng abala sa kanyang karera, sa pagitan ng dalawang bahay na pinaghihiwalay lamang ng isang mababang pada, sa gitna ng matinding init ng tag-araw, isang ipinagbabawal na kwento ang nagsimulang mabuo, isang kwento en dalawang pusong nalulungkot na nahanap en kanlungan sa isa-isa, kahit pa ang kanlungang iyon ay gawa sa kasalanan. Sa isang tahimik na kali sa labas ng Maynila, kung saan ang nga bahay ay makakadikit at ang nga puno ng mangga ay nakbibigay lilim sa nakbabagang hapon, nasimula ang lahat. Para kay Isabel, ang bawat araw ay halos makakatulad, isang ritual ng katahimikan at pag-isa. Ang kanyang asawang si Marco, isang inhinyero, ay muling nasa malayo, sa isang proyektong tatagal ang ilang buwan. Ang bahay nila, na dati ay puno ang tawanan at mga pangarap, ay tila isang malaking espasyo na puno lamang ng alaala at ng matagal na paghihintay. Ang tuno lamang na kanyang kasama ay ang marahang ugong ng bentilador, ang malayong tahong ngaso, at ang tibok ng sarili niyang puso. Isang hapon, habang siya ay nahuhugas ng pinakainan sa kusina, isang hindi pamilyar na ingay ang bumasa sa katahimikan. Ang dagundong ng isang malaking truck na humihinto sa kabilang bakod. Ang bahay na matagal nang walang nakatira sa tabi ngang sa kanila ay sa wakas makakaroon ng ang bagong residente. Dahil sa pakainip, sumilip siya sa bintana, sa pagitan ng ngasiwang ng kanilang nga kurtina. Nakita niya ang isang pamilya, isang lalaki, isang babae, at isang maliit na bata. Ngunit ang kanyang mata ay partikular na napako sa lalaki. Siya ay matangkad, may malapat na balikat at mga braso na bakas ang lakas habang buhat-buhat niya ang mabibigat na kahon mula sa truck. Nakasuot lamang siya ang isang simpleng puting t-shirt, na ngayon ay bahagyang basa na ang pawis at dumidikit sa kanyang katawan, na lalong nakpapakita ang hugis ang kanyang dibdib at likod. Nang punasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay, saglit siyang tumingala at ang kanyang nga mata ay tila nahanap ng kung ano, isang sulyap na hindi sinasadyang dumaan sa bintana ni Isabel. Mabilis na umatras si Isabel, pakiramdam niya'y nahuli siya sa isang kasalanan, kahit na wala naman siyang ginagawang masama. Sumandal siya sa lababo, ang kanyang puso ay biglang kumabo ng mas mabilis kaysa sa karaniwan. Bakit ganon ang kanyang naramdaman? Sanay na siyang makakita ng mga lalaki, ngunit may kung anong kakaiba sa taong iyon, isang presensya na tila bumuhay sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulo. Sa mga sumunod na araw,
naging bahagi na ngang kanyang rutin ang paksilip sa bintana. Nalaman niyang Leo pala ang pangalan nito. Napanood niya kung paano nito inayos ang kanilang bagong tahanan ng may sigla at dedikasyon. Nakikita niya ang pagiging maalalahanin nito sa asawang si Clara, na laging abala sa telepono at tila laging may hinahabol na deadline, at ang pagiging mapagmahal nito sa kanilang anak. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya, isang larawan na minsang binuri nila ni Marco, ngunit ngayon ay tila kupas na dahil sa distansya at panahon. Ang maunang interaksyon nila ay simple at formal. Isang umaga, habang nagdidilik si Isabel ng kanyang halaman, lumabas si Leo para kunin ang diaryo. Magandang umaga, bati nito, kasama ang isang ngiti na nakpaliwanag sa buong umaga ni Isabel. Ang kanyang boses ay malalim at may halong init. Magandang umaga rin, nahihiyang sagot ni Isabel, at mabilis na itinuon ang atensyon sa kanyang rosas, ngunit ramdam niya ang mata ni Leo na nanatili sa kanya ng ilang segundo bago ito pumasok sa loop. Ang simpleng pakbating iyon ay naiwan ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib, isang tamis na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang masumunod na pakikita ay mga maliliit na eksena na unti-unting humahabi sa isang kuwentong hindi pa nila alam kung saan patungo. Minsan, sabay silang naglalabas ang basura. Mukhang pareho yata ang schedule natin, kapitbahay, biro ni Leo. Ngumiti lamang si Isabel bilang tugon, hindi makahanap ng salita. Ang lapit nila sa isa at isa, kahit may pagitan pa, ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Naamoy niya ang banayat na halimuyak ng sabon mula rito, isang amoy na malinis at panalaki. Sa gabi, kapag ang katahimikan ay mas lalong nakakabingi, naririnig niya ang maktunog mula sa kanilang bahay, ang halaha ng kanilang anak, ang mahinang tunog ng telebisyon, ang senyales ng buhay. Samantalang sa kanyang bahay, ang tanging naririnig niya ay ang pag-isip niya. Tinitingnan niya ang litrato nila ni Marco sa tabi ng kanyang kama, isang masayang alaala ng kanilang kasal. Mahal niya si Marco, walang duda roon. Ngunit ang pagmamahal ay hindi sapat para punan ang kama na malamig sa gabi, hindi sapat para pawiin ang kalungkutan sa bawat pagisa niya sa hapag-kainan. Si Marco ay isang larawan at isang boses sa telepono. Si Leo ay isang tunay na tao, isang presensyang ramdam niya, isang init na abot tanaw lang mula sa kanyang bintana. Nagsimulang makbago ang mga maliliit na bagay kay Isabel. Mas naayos na siya ngang sarili kahit nasa bahay lang. Pinipili niya ang damit na mas napapaganda sa kanyang hugis. Madalas na siyang lumalabas sa hardin, umaasang masisilayan man lang ito. Hindi niya ito ginagawa para akitin si Leo, kundi para sa sarili niya. Gusto niyang muling maramdaman na siya ay isang babae, isang taong kapansin-napansin, hindi lamang isang asawang naghihintay. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa bakuran, nakita niya si Leo sa kanilang beranda, nakakape at nagbabasa ng libro. Nagtama ang kanilang paningin, ngumiti si Leo at itinaas ang kanyang tasa, isang tahimik na pagbati. Gumanting ang ngiti si Isabel, isang ngiting hindi niya napigilan. Sa sandaling iyon, sa pagitan ng kanilang matingin, may isang koneksyon na nabuo, isang pangunawa na hindi na kailangan ng salita. Ang bagong kapitbahay ay hindi lamang nakdala ng gamit at kasangkapan sa bahay sa tabi. Nakdala siyang isang damdamin, isang pagising sa natutulo na puso ni Isabel. At sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, alam ni Isabel na ang katahimikan ng kanyang buhay ay nabasa na, at sa mabita nito, isang mapanganib ngunit hindi mapigilang damdamin ang nagsisimula ng sumibol. Ang pagkakataon, kung minsan, ay dumarating na parang isang magnanakaw sa gabi, biglaan at hindi inaasahan. At kung minsan, ito'y dumarating bilang isang malakas na bagyo. Isang gabi, ang kalangitan ay nagdilim ng higit sa karaniwan. Ang hangin ay nagsimulang kumantain isang malungkot na himig, at ang mga ulap ay natipon na tila may dalang galit. Hindi nagtagal, ang unang patak ng ulan ay naging isang bukso, isang walang awang pagbuhos na tila lulunurin ang buong mundo. Nasa loob ng kanyang bahay si Isabel, pinapano ang baksik ng kalikasan mula sa kanyang bintana. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay sinusundan ng isang kulot na yumani sa buong kabahayan, at sa bawat yaning iyon, kumikipo ang kanyang puso sa takot. Sinubukan niyang tawagan si Marco, para lang marinig ang kanyang boses, ngunit walang signal ang telepono. Mag-isa siya, tulad ng dati, ngunit ang kalungkutang dala ng ulan ay may kasamang takot na nanunuot hanggang sa kanyang mabuto.
At bigla, sa isang mas malakas na pakulo, ang mailaw ay kumurap-kurap at tuluyang namatay. Isang ganap na kadiliman ang bumalot sa kanya, at kasabay nito, isang malakas na kalabo ang narinig niya mula sa likod bahay. Napasigaw si Isabel sa gulat at takot, nanginginig ang mga kamay, kinapa niya ang kanyang telepono para gamitin ang flashlight nito, at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina. Nakita niya ang dahilan ng ingay, isang malaking sangangang puno nganga ang bumaksa sa kanilang bubungan at nabasa ang isang maliit na bintana, at nayon, ang malakas na ulan ay malayang pumapasok sa loob. Napaupo siya sa isang sulok, niyakap ang kanyang gatuhod, at hinayaang tumulo ang kanyang galuha. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa, isang biktimang gadyo at ng sarili niyang kalungkutan. Sa gitna ng kanyang paktangis, isang malakas na katok sa pinto ang kanyang narinig, isang tunog na mas malakas pa sa patak ng ulan. Naatubili siyang tumayo, sino ang pupunta sa ganitong panahon? Dahan-dahan siyang sumilip sa peephole at nakita ang isang pamilyar na mukha, basang-basa ang ulan. Si Leo. Agad niyang binuksan ang pinto. Leo, anong ginagawa mo rito? Nakita ko mula sa bintana namin na namatay ang ilaw niyo, tapos narinig ko yung kalabo. Okay ka lang ba, Isabel? Tanong nito, ang kanyang boses ay puno ng paalala. Tumango lang si Isabel, hindi makapagsalita. Pumasok si Leo sa loob, dala ang isang malaking flashlight at isang kahon ng gamit. Ang kanyang presensya ay tila isang liwanag sa madilim at magulong bahay. Tingnan natin ang fuse box mo, sabi niya sa isang mahinahong boses na agad na napakalma kay Isabel. Iginiya siya ni Isabel patungo sa utility room, isang maliit at masikip na espasyo. Itinutok niya ang ilaw mula sa kanyang telepono habang si Leo ay binubuksan ang fuse box. Ang kanilang nga katawan ay halos makadikit sa liit ng lugar. Naamoy ni Isabel ang pinahalong amoy ng ulan at ng pabango ni Leo. Nakikita niya ang patak ng tubig na dumadaloy sa kanyang buho at li. Pinanot niya ang kanyang malalakas na kamay na may kasanayang inaayos ang sirang piyesa. Sa bawat kilos nito, may isang pahanga na nabubuo sa puso ni Isabel. Hindi ito tulad ni Marco na laging tumatawa ng tubero o electrician para sa mga ganitong bagay. Si Leo ay isang lalaking marunong, isang lalaking kayang ayusin ang anumang nasira. Matapos ang ilang sandali, sa isang paangat ng switch, bumalik ang ilaw. Kumislap ang buong bahay, at ang kadiliman ay napalitan ng liwanag. Napabuntong hininga ng maluwag si Isabel. Salamat, Leo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Walang anuman, sabi ni Leo, ngumiti. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, nakita nilang mas malapit pala sila sa isa-isa kaysa sa inaakala nila. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mukha. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila, tanging ang tunog na lang ang humihinang ulan sa labas ang naririnig. Nagiwas ng tingin si Isabel. Teka, ikukuha kita ng tuwalya at tubig. Pumasok siya sa kusina, ang puso niya ay nawawala sa kanyang dibdib. Kumuha siyang isang baso ng malamig na tubig at inabot ito kay Leo. At sa sandaling iyon, habang inaabot niya ang baso, ang kanilang mga daliri ay nadikit. Isang simpleng pakdampi, ngunit para kay Isabel, ito ay parang isang kidlat na dumaloy sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang init ng balat ni Leo, ang gaspang ng kanyang palat. It was a touch that was both innocent and full of meaning. Nagtama ang kanilang mata, at sa pagkakataong iyon, wala nang naitago. Nakita nila sa isa-isa ang isang bagay na hindi pa nila nakikita dati, isang kislap, isang paamin, isang tanong. Mabilis na binawi ni Isabel ang kanyang kamay, namumula ang kanyang mapisngi. Kinuha ni Leo ang baso at ininom ito, ngunit ang kanyang mata ay hindi humiwalay sa kanya. Matapos ayusin ang nabasa na bintana gamit ang isang pansamantalang panakip, nakpaalam na si Leo. Pagkasara ng pinto, sumandal si Isabel dito. Hinawakan ang kanyang daliri na dumampi sa kamay ni Leo. Ang bahay ay maliwanag na ulit, ngunit ang pakiramdam niya ay mas nagulo pa kaysa noong madilim. Ang bayo sa labas ay humupa na, ngunit sa loob niya, isang bagong unos ang nagsisimula pa lamang mabuo. Ang tulong na ibinigay ni Leo ay hindi lang naayos na kuryente at bintana, binuksan din nito ang isang pintuan sa puso ni Isabel, isang pintuan na matagal na niyang isinara at kinalimutan. Pagkatapos ng gabing iyon ng bagyo at ng hindi inaasahang pagdating ni Leo, isang bagay ang nabago. Ang hangin sa pagitan ng kanilang dalawang bahay ay tila nagkaroon ng ibang bigat, isang kuryenteng hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam.
Ang simpleng pagbati sa umaga ay hindi na kasing simple ng dati. Ang bawat sulyap ay may kasama ng isang maliit na kaba, at ang bawat ngiti ay may dala ng isang lihim na kahulugan. Para kay Isabel, ang bahay niya ay hindi na isang kulungan ng kalungkutan, kundi isang entablado kung saan siya'y laging naabang, isang manonood at kasabay na isang artista sa isang dula na hindi pa niya alam kung saan hahantong. Ang pausap nila sa bakod ay naging mas madalas. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, sa pinsalang iniwan ng bagyo. Isang hapon nakita ni Isabel si Leo na inaayos ang isang bahagi ng kanilang bakod na bahagyang natumba. Sa isang iglap ng tapang, naktimpla siya ng malami na juice at dinala ito sa kanya. Para palami, sabi niya, iniwasan ang kanyang mga mata. Tinanggap ito ni Leo na may isang ngiti na tila nakakatunaw ng puso. Salamat, Isabel. Laging tamang-tama ang dating mo. At doon, sa ilalim ng init ng araw, sa tabi ng sirang bakod, nagsimula ang kanilang unang tunay na pag-usap. Hindi na lamang tungkol sa panahon o sa mga halaman. Nagtanong si Leo, sa isang boses na banayad ngunit may bigat, hindi ka ba nalulungkot dito maisa, lalo na kapag ganitong may bagyo? Natigilan si Isabel sa tanong. Ito ang tanong na laging bumabagaba sa kanyang ngunit wala siyang masabihan. Sa halip na itanggi, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, umamin siya. Minsan, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Nakasanayan na rin, pero may maaraw na, mabigat. Nakita niya ang paunawa sa mga mata ni Leo. At ibinalik nito ang pabor. Si Clara naman, kahit nandito siya, parang wala rin minsan, laging nasa trabaho ang isip niya. Minsan, pakiramdam ko mas kausap pa niya ang laptop niya kaysa sa akin. Sa pag-amin na iyon, isang hindi nakikitang tulay ang naitayo sa pagitan nila, hindi na lamang sila makapitbahay. Sila ay 2 taong nakakaramdam ng parehong uri ng kalungkutan, 2 kaluluwang nauhaw sa koneksyon. Ang pag-usap na iyon ang naging susi na bukas ng maraming iba pa. Nalaman nila ang mga paborito nilang pagkain, ang mga musika na gusto nilang pakinggan, ang mga maliliit na pangarap na itinago nila sa kanilang mga puso. Sa bawat kwentuhan, mas lalong lumalalim ang kanilang pagkakakilala, at kasabay nito, ang apoy ng atraksyon sa pagitan nila ay mas lalong lumiliyap. Dahil sa atensyong ito, nasimulang makita ni Isabel ang sarili sa ibang liwanag. Isang umaga, habang nakatingin sa salamin, nakita niya ang isang babaeng tila napabayaan. Ang kanyang buhok ay lagi nakatali, ang kanyang damit ay malumang pambahay na kupas na. Sa araw na iyon, gumawa siyang isang desisyon. Binuksan niya ang kanyang aparado at hinanap ang damit na matagal na niyang hindi isinusuot. May isang dilaw na bestida doon, simple lang pero bumabagay sa kulay ng kanyang balat. Isinuot niya ito. Inilugay niya ang kanyang mahabang buhok at naglagay ng kaunting kolorete sa kanyang ngalabi. Habang tinitinan niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng matagal na niyang hindi nakikita ang ngumiti sa kanya pabalik. Para sa sarili ko lang naman to, bulong niya sa sarili, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may isang tao siyang inaasahang makapansin. At napansin nga siya ni Leo. Nang hapong iyon, habang nagdidili siya ang halaman, lumabas si Leo at natigilan ito nang makita siya. Wow, sabi lang nito, ngunit ang isang salitang iyon ay sapat na. Namumukat-kat ka pa yata kaysa sa mga rosas mo, Isabel. Naramdaman ni Isabel ang painit ng kanyang pisngi, isang pakiramdam na tila teenager ulit siya. Ang papuri na iyon, ang tingin ng pahanga sa mga mata ni Leo, ay mas mabisa pa kaysa sa sikat ng araw sa pagpapabukat-kat ng kanyang puso. Ang moylua, ang maliliit na titis ng pagnanasa, ay naroon na. Kailangan na lang isang ihip ng hangin para ito'y magliyap. At ang hangin ay dumating isang maalinsangang hapon. Hino na ang mga mangga sa puno sa kanilang liko bahay, at naisipan ni Isabel na mamitas. Kumuha siya ang isang panungkit, ngunit ang pinakamagagandang bunga ay nasa pinakaitaas, hindi abot ng kanyang panungkit. Kumuha siya ang isang maliit na bangkito at maingat na tumuntong dito. Habang iniaabot niya ang isang partikular na malaking mangga, naramdaman niyang umangat ang laylayan ng kanyang bestida. Hindi niya ito pinansin sa una, nakatuon ang kanyang isip sa prutas. Ngunit bigla, naramdaman niya ito, isang pakiramdam na pamilya na sa kanya, ang pakiramdam na may mamatang nakatiti sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon, at nandun nga si Leo, nakatayo sa may bintana ng kanilang kusina, hawa ang isang tasang kape,
ngunit ang kanyang nga mata ay hindi sa tasa nakatingin. Nakatitik ito sa kanya lamang. At ang titik na iyon ay hindi na isang simpleng paganga. Ito ay isang titik na ng akit, isang titik na tila hinuhubaran siya, isang titik na nagliliyap. Sinundan ngang kanyang mata ang pataas ng kanyang bestida, at napako ito sa kanyang mabinti, sa kurba ngang kanyang mahita na nalantat sa ilalim ng araw. Isang alon ng init ang biglang bumalo sa buong katawan ni Isabel, isang init na walang kinalaman sa sikat ng araw. Ang kanyang puso ay kumalabo ng napakabilis, at ang kanyang pahinga ay tila nahinto. Isang bahagi niya ay gustong sumigaw sa hiya, bumaba at itago ang sarili. Ngunit isang mas malakas na bahagi niya ang natuwa. Sa sandaling iyon, hindi siya si Isabel na asawa ni Marco, ang babaeng maisang naghihintay. Sa ilalim ng naapoy na titik ni Leo, siya ay isang babae, isang obheto ng pagnanasa. Hindi niya agad ibinaba ang kanyang tingin. Hinayaan niyang matakpo ang kanilang nga mata sa loob ng ilang segundo na parang isang kawalang hanggan. Walang salita, ngunit lahat ay sinabi na. Isang pag-amin. Isang imbitasyon. At sa wakas, siya ang unang bumitaw. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang damit at bumaba mula sa bangkito, nanginginig ang kanyang nga tuhod. Hindi na niya tinapos ang pamimitas. Pumasok siya sa loob ng bahay at sumandal sa pinto, habol ang kanyang hininga. Naramdaman pa rin niya ang init ng titik ni Leo sa kanyang balat, ang apoy ay nagsimula na. At alam nilang pareho, na hindi na matatagal, sila ay parehong masusunod dito. Ang apoy na sinindihan ng isang nababagang titik ay hindi na natiling titis lamang. Ito'y naging isang maliit na siga sa puso ni Isabel, isang sikretong init na dala-dala niya sa bawat pagising sa umaga at sa bawat patulog sa gabi. Ang pag-abang niya kay Leo ay naging isang ritual, at ang mga maikling sandali ng kanilang pag-usap ay naging pampalubak-lub sa kanyang kalungkutan. Umasa siya, sa isang sulok ng kanyang isipan, na malapit nang umuwi si Marco. Umaasa siyang ang pagdating ng kanyang asawa ang magiging malamig na tubig na papatay sa nag-alap na damdamin niya para sa kanyang kapitbahay. Naniniwala siyang ang lahat ay babalik sa dati, na ang kuryente sa pagitan nila ni Leo ay mawawala kapag ang tunay na may-ari ng kanyang puso ay bumalik na, ang paasang iyon ang kanyang kinakapitan. Ngunit ang paasa, kung minsan, ay isang salamin na kayang basagin ng isang tawag sa telepono. Isang gabi, habang masaya siyang naghahanda ng hapunan, nagluto siya ng paboritong adobo ni Marco, na parabang sa pag-amoy nito ay mapapawi niya ito ng mas maaga, tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Marco sa screen at sinagot niya ito ng may ngiti sa kanyang malabi, "Mahal. Kamusta ka na?" Ngunit ang boses sa kabilang linya ay pagod at puno ng paalinlangan. Narinig niya ang pauli-ulit na mga dahilan, mga salitang pamilyar na sa kanyang pandinig, tungkol sa proyekto, sa mga problema, sa mga pagkaantala. At pagkatapos, ibinagsak ni Marco ang balita, ang nga salitang tilam nga punyal na sumaksa sa kanyang dibdib. "Kailangan kong mag-extend ng isa pang buwan, mahal, pasensya na talaga." Sa isang iglap, ang ngiti sa mga labi ni Isabel ay naglaho. Ang sandok na hawak niya ay tila bumigat, ang masarap na amoy nga adobo ay biglang naging nakakasulaso. Ang masalita ay namo sa kanyang lalamunan. "Okay lang mahal. Naintindihan ko. Mag-ingat ka palagi," iyon lang ang nga salitang kaya niyang bigkasin, isang kasinungalingan na binalot sa pagmamahal. Pagkababang ang telepono, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kusina. Ang buong bahay ay biglang naging napakatahimik, napakalamig. Isang buwan, 30 araw pa. 30 gabi pa ngang pag-isa. Ang paasang kinakapitan niya ay biglang nabasag, at ang mga piraso nito ay sumugat sa kanyang kaluluwa. Hindi na niya kaya pang manatili sa loob. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib, na ang mapader ay unti-unting lumalapit para ipitin siya. Nakmadali siyang lumabas, patungo sa hardin, ang lugar na naging saksi sa marami sa kanyang malihim na damdamin. Umupo siya sa isang bangkong bato sa ilalim ng puno ng sampagwita. At doon sa ilalim mapapalubog na araw bumigay na siya. Ang nga luhang matagal na niyang pinigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Hindi ito isang simpleng pag-iyak. Ito ay isang hagulgol, isang sigaw ngang isang pusong pagod na, isang pagtangis ang isang babaeng nakakaramdam na siya'y iniwan at kinalimutan. Umiyak siya para sa kanyang kalungkutan, para sa kanyang pangungulila, para sa pagmamahal na naroon nga ngunit napakalayo naman. Mula sa kanyang branda,
narinig ni Leo ang tunog na iyon. Hindi ito malinaw sa una, ngunit habang tumatagal, nakilala niya ito, ang tunog ng isang taong nasasaktan. Nakita niya ang anyo ni Isabel sa hardin, nakayuko, nangingini ang mga balikat. Sa isang sandali, naatubili siya. Alam niyang may isang hindi nakikitang linya sa pagitan ng kanilang nga bakuran, isang linyang hindi dapat basta-basta tawirin. Ngunit ang makita si Isabel sa ganoong kalagayan, ang marinig ang kanyang pihati, ay mas matindi pa kaysa sa anumang pag-alinlangan. Ang kanyang paalala ay nanais sa kanyang paingat. Naglakad siya, hindi patungo sa kanilang gate sa harap, kundi sa maliit na pinto sa kanilang bakod na nag-uunay sa kanilang dalawang ari-arian, isang pintong halos hindi na nila ginagamit. Binuksan niya ito at dahan-dahang pumasok sa mundo ni Isabel. Lumapit siya ng marahan, ayaw siyang gulatin. Isabel. Narinig ni Isabel ang kanyang boses, malambing at puno ng paalala. Itinaas niya ang kanyang muha, basang-basa ng luha, ang kanyang mata ay namumula at maga. Nagulat siya at nahiya na makita siya sa ganong estado. Ngunit hindi natanong si Leo kung ano ang problema. Hindi niya sinubukang magbigay ng payo. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na mas kailangan ni Isabel sa sandaling iyon. Umupo siya sa tabi niya sa bangko. Walang salita, walang tanong. Hinayaan lang niya itong umiyak, ang kanyang presensya ay isang tahimik na mensahe na hindi na ito naisa. Nang bahagyang humina ang kanyang pagyak, marahan niyang itinaas ang kanyang kamay at ipinatong ito sa balikat ni Isabel. Ang dampingan niyang palad ay mainit at matatag, isang angkla sa gitna ng unos ng kanyang damdamin. Sa una, bahagyang nanigas ang katawan ni Isabel sa gulat, ngunit pagkatapos ay sumandal siya sa kamay na iyon, hinahanap ang init, ang lakas, ang koneksyon. At sa gitna ng papalubo na liwanag, sa amoy ng sampagwita, ibinulong ni Leo ang salitang tuluyang bumasa sa lahat ng natitirang pada sa puso ni Isabel. Huwag ka nang umiyak, Isabel. Sesh. Nandito lang ako. Ang salitang iyon, simple ngunit puno ang kahulugan, ang salitang matagal na niyang gustong marinig mula sa malayo, ay binikas ng isang taong nasa tabi niya. Ang kanyang presensya. Ang kanyang init, ang kanyang boses. Ito ay isang kombinasyon na hindi na kinaya ng kanyang depensa. Muli siyang napahagulgol, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Ang ginhawa na sa wakas, may isang taong nakakakita sa kanyang sakit, isang taong handang samahan siya sa kanyang kadiliman. At habang patuloy na dumadaloy ang kanyang maluha, alam na ni Isabel, sa isang paraan na nakakatakot at kasabay ay kaakit-akit, na ang giwang sa kanyang puso na iniwan ni Marco, ay unti-unti nang pinupunan ng lalaking ito sa tabi niya. Ang giwang na iyon ay hindi na isang espasyo ng kalungkutan, kundi isang espasyo na handa ng tumanggap ng bagong damdamin. Kahit pa ang damdaming iyon ay isang kasalanan. Ang maluha ni Isabel ay tuluyang tumila, ngunit ang kamay ni Leo ay nanatili sa kanyang balikat, isang mainit at matata na paalala na hindi na siya naisa. Ang dapit hapon ay tuluyan ng naging gabi, at ang mga kulili ay naksimula ng kumanta ng kanilang himig, tila isang oyayi para sa isang pusong pagod. Sa ilalim ng malabong liwanag mula sa poste sa kalye, tinitigan ni Isabel ang mukha ni Leo, ang mukha ng isang halos estranghero na sa loob lamang ng isang gabi ay naging kanyang tagapagligtas at karamay. Nakaramdam siyang isang matinding hiya, ngunit kasabay nito ay isang pasasalamat na hindi niya kayang isalarawan. Kailangan niyang putulin ang katahimikan na bumabalot sa kanila, isang katahimikan na punong nga emosyong hindi kayang bikasin. Pumasok ka muna sa loob, alok niya, ang kanyang boses ay mahina at medyo paos pa dahil sa payak, para makapagpasalamat man lang ako ng maayos. Gusto mo ngang kape? Ang pag-aalok ng kape ay isang dahilan lamang, isang normal na gawain para patakpan ang isang sitwasyong hindi na normal. Alam niya ito, at alam din ni Leo. Ngumiti si Leo, isang malungkot ngunit magiliw na ngiti. Sige, simpleng sagot nito, makasunod silang pumasok sa loob ng bahay. Ang amoy ng adobo na niluto ni Isabel kanina ay nanatili pa rin sa hangin, isang malamig na alaala ng pag-asang nawasa. Habang nagtitimpla si Isabel ng kape sa kusina, nangingini ang kanyang nga kamay. Bawat galaw niya ay tila mabigat, bawat tunog ng kutsara sa tasa ay tila napakalakas sa katahimikan ng bahay. Ramdam na ramdam niya ang presensya ni Leo sa kanyang sala, isang presensya na parehong nabibigay sa kanya ng kapanatagan at kaba.
Si Leo naman ay nakatayo lamang, pinakmamasdan ang ngalarawan sa pada, ang ngalarawan ni Isabel at Marco na masayang makayakap. Nakaramdam siya ang isang kirot ng konsense. Isa siyang magnanakaw na pumasok sa isang sagradong lugar. Ngunit ang imahe ni Isabel na umiyak sa hardin ay mas matindi, isang imahe na nagsasabing ang sagradong lugar na ito ay matagal nang may bita. Inilapak ni Isabel ang 2 tasang ng kape sa maliit na mesa sa sala. Umupo sila, may sapat na pagitan sa isa't isa, ngunit ang espasyo sa pagitan nila ay tila puno ng kuryente, walang umiinom ng kape, walang nagsasalita. Tanging ang kanilang mapahinga lamang ang maririnig. At sa wakas, binasa ni Leo ang katahimikan, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa isang kilos. Iniangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Isabel, pinupunasan ang isang naligaw na luha na hindi niya namalayang tumulo. Ang kanyang pagdampi ay napakalambing, magalang, na tila si Isabel ay isang babasaging bagay na natatakot siyang mabasag. Napapikit si Isabel sa init ng kanyang palat. At sa papikit na iyon, lahat ng kanyang depensa ay gumuho. Dahan-dahan, unti-unti, inilapit ni Leo ang kanyang mukha sa kanya. Nakikita ni Isabel ang kanyang sariling refleksyon sa madilim na mga mata nito, isang refleksyong puno ng kalungkutan at pag-asam. Ang kanyang ngalabi ay bahagyang nakaawang, nag-anyaya, nag-antay. At dumampi ang mga labi ni Leo sa kanya, ang unang hali ay marahan, maalat dahil sa mga luha ni Isabel. Ito'y isang halik ng pag-alinlangan, ng pag-alo, ng isang tanong. Ngunit nang hindi umiwas si Isabel, nang maramdaman ni Leo na sinasagot nito ang halik, ito'y lumalim. Naging isang halik na puno ang pananasa, ng gutom, ng lahat ng damdaming matagal na nilang kinikimkim. Ang paalinlangan ay naging paangkin, ang paalo ay naging paapoy. Sa isang iglap ng katinuan, itinulak ni Isabel si Leo ng bahagya. Humihinga sila pareho. Leo. Hindi. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ito tama. May asawa ako. Si Marco. Ang pangalan ng kanyang asawa ay isang sumpa at isang panalangin, isang paalalan ng kanyang pagkakasala. Hinawakan ni Leo ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang 2 palat, pinilit na salubungin ang kanyang mga mata. Alam ko, Isabel, patawarin mo ako. Pero hindi ko na kaya, sabi nito, ang kanyang boses ay puno ng sarili niyang pihati. Nakikita kitang nalulungkot araw-araw. At pinapatay ako nito. At hinalikan niya itong muli, sa pagkakataong ito, mas may baksi, mas may pangangailangan. At sa pagkakataong ito, sumuko na si Isabel. Ang kanyang isip ay sumisigang ng hindi, ngunit ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa na uhaw sa pagmamahal, ay sumisigang ng Ipinulupot niya ang kanyang makbraso sa lik ni Leo, hinila ito palapit, isinuko ang sarili sa bahanan damdamin na matagal na niyang sinubukang pigilan. Ang ngahalik nila ay naging mas desperado, ang kanilang kamay ay nasimulang maklakbay, bawat isa ay gustong tuklasin ang katawan na matagal na nilang pinapangarap sa malayo. At sa gitna ng kanilang nag-aapoy na pagnanasa, tumayo si Leo, at sa isang kilos na puno ng lakas at pagsamba, binuhat niya si Isabel sa kanyang nabisig. Naramdaman ni Isabel ang paangat ng kanyang katawan mula sa sofa. Ibinaksa niya ang kanyang ulo sa lik ni Leo, nilalanghap ang kanyang amoy, habang ang buong mundo niya ay umikot. Isinuko na niya ang lahat ng kontrol, dinala siya ni Leo, dumaan sila sa sala kung saan nakatingin ang larawan ni Marco, at pumasok sa kanyang silid tulugan. Ang silid na iyon, na naging saksi sa hindi mabilang na gabing maisa, ang silid na napuno nga niyang nga luha at paghihintay, ay ngayon magiging lugar ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Marahan siyang ibinaba ni Leo sa kama na matagal na malamig. Tinitigan siya nito na parabang siya ang pinakamagandang nilalang sa buong mundo. Isa-isang hinubad ang kanilang gadamit, hindi sa paraang bastos, kundi sa isang paraang marahan at puno ang pagsamba. At nang sa wakay wala nang nakapagitan sa kanila kundi ang init ng kanilang nga balat, naramdaman ni Isabel ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na hinahangat siya, ang pakiramdam na pagiging isang babay. Bawat damping ng kamay ni Leo, bawat halik sa kanyang balat, ay isang apoy na gumigising sa bawat himaymay ng kanyang natutulog na katawan. Ang maungo na pinipigilan niya ay malaya nang nakakawala sa kanyang mga labi, mga tunog ng sakit at kaligayahan, ng pagkakasala at kaganapan. Napakaganda mo, Isabel, bulong ni Leo sa kanya. At sa sandaling iyon,
Sa ilalim ng kanyang nga haplos, sa init ng kanyang katawan, naniwala siya rito. Ang lahat ng paalinlangan ay naglaho. Napalitan ng isang matinding pagnanasa na lamunin ang bawat sandali. At sa kanilang pagsasama, hindi lamang dalawang katawan ang nag-isa. Ito ay ang pagsasama ng dalawang kalungkutan, dalawang pangungulila, na sa wakas ay nakahanap ng ginhawa sa isa't isa, kahit pa ang ginhawang iyon ay panandalian at babayaran nila ng habang buhay. Ang paksikat ng araw kinabukasan ay hindi nakdala ng bagong paasa para kay Isabel, bakos ay isang liwanag na tila tumutulig sa isang hukom na naglalanta sa lahat ng kasalanang ginawa niya sa kadiliman ng gabi. Nagising siyang mag-isa sa kanyang kama. Sa isang saglit, sa pagitan ng pagtulo at pagising, nakaramdam siya ng isang kakaibang kapayapaan, isang gaan sa katawan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mata at makita ang gusot na kumot, ang bakanting espasyo sa tabi niya, at malanghap ang naiwang amoy ni Leo sa kanyang unan, isang amoy ngang pawis at pagnanasa, ang lahat ay bumalik sa kanya na parang isang malaking alon na humampas sa kanyang dibdib. Ang alaala, ang kasalanan. Bigla siyang napabalikwas ng bangon, hinila ang kumot hanggang sa kanyang lit na parabang kaya siyang itago nito mula sa sarili niyang konsensya. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila madaliring nakaturo sa kanya ng akusa. Tumakbo siya patungo sa banyo, ngunit hindi niya magawang tumingin sa salamin. Natatakot siyang makita kung ano ang nabago sa kanya, kung may marka bang iniwan ang kanyang pagkakasala sa kanyang mukha. Ngunit pinilit niya ang sarili, at nang sa wakas ay tumingin siya, isang estranghera ang tumitik sa kanya pabalik. Ang kanyang mga mata ay tila mas malalim, may bahid ng isang lihim na kalungkutan. Ang kanyang malabi ay bahagyang magapa mula sa mahalik ni Leo. Hinaplos niya ang kanyang lik, ang kanyang balikat, ang kanyang balat. Ito ang parehong balat na hinaplos, hinalikan, at inangkin ni Leo kagabi. Nakaramdam siya ng pandidiri sa sarili. Nang mamadali siyang pumasok sa dutsa at binuksan ang gripo sa pinakamainit na kaya niyang tisin. Kinuskos niya ang kanyang buong katawan, paulit-ulit, na tila sinusubukang alisin hindi lamang ang amoy ni Leo, kundi ang mismong alaala ng kanyang makamay. Ngunit habang ginagawa niya ito, mas lalo lamang niyang nararamdaman. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay napapaalala sa kanya ang bawat dampi, ang bawat kuskos ay napapaalala sa kanya ang init ng yakap nito. Imbes na luminis, pakiramdam niya ay mas lalo siyang narurumihan sa sarili niyang alaala. Paglabas niya ng banyo, ang buong bahay niya ay tila isang malaking ebidensya ng kanyang krimen. Ang dalawang tasaang kape ay naroon pa rin sa mesa sa sala, mga tahimik na saksi. Mabilis niya itong kinuha at hinugasan na parabang sinusuno ang mga ito. Ang sofang naging lugar ng kanilang unang halik ay tila sumisigaw sa kanya. Ang kanyang silit tulugan, ang kanyang kama, ito ang pinakamasaklap. Hinubat niya ang lahat ng sapin ng kama, ang kumot, ang punda, at isinilit sa isang bunton na may halong galit at pagkasuklam. At sa tabi ng kama, ang nakangiting larawan nila ni Marco. Ang tiwala sa mga matang kanyang asawa ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Hindi niya kinaya. Kinuha niya ang larawan at itinumba ito, upang hindi na niya makita ang matang iyon na puno ng pagmamahal na kanyang dinungisan. Ang buong araw na iyon ay ginugol ni Isabel sa pagtatago. Isinara niya ang lahat ng kanyang kurtina, ayaw niyang makita ang labas, partikular na ang bahay sa tabi. Ang hardin na dati kanyang kanlungan ay naging isang lugar ng panganib. Bawat tunog mula sa labas, ang pag-anda ng kotse, ang pagbukas ng pinto, ay napapakaba sa kanya. Paano kung makita sila? Anong sasabihin niya? Anong sasabihin nito? Mula sa maliit na siwangang niyang bintana, nakita niyang umalis si Leo para magtrabaho. Mabilis ang lakad nito, diretso ang tingin, hindi man lang sumulyap sa direksyon ng kanyang bahay. Naramdaman niyang pareho sila, parehong natatago, parehong nahihiya, parehong natatakot harapin ang umaga pagkatapos ang gabi. Ang katahimikan sa pagitan ng kanilang nga bahay ay naging mas mabigat, mas nakakabingi kaysa dati. Hindi ito katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng pagkakasala. Ngunit habang ang isip ni Isabel ay abala sa pagtatago at pag-iwas, ang kanyang katawan at puso ay nasa isang digmaan. Ang isang bahagi niya ay nilalamon ng pagsisisi. Paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Marco sa kanyang isip, ang napangako nila sa isa-isa, ang pangarap na kanilang binuo.
Taksil, bulong niya sa sarili. Makasalanan. Nilaro niya sa kanyang isip ang sakit na mararamdaman ni Marco kung malalaman nito ang katotohanan. At ang bawat imahe ay isang karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang pagsisihan ang lahat, gusto niyang burahin ang nangyari at ibalik ang kahapon. Pero may isang bahagi sa kanya, isang bahagi na kinasusuklaman niya ngunit hindi niya mapigilan, ang naalala ang lahat ng may ibang damdamin. Naalala niya ang pakiramdam ng buhatin siya ni Leo, ang pakiramdam ng pagiging magaan, ng pagiging kanais-nais. Naalala niya ang init ng katawan nito, ang lakas ng gabisik nito, ang paraan kung paano nito binikas ang kanyang pangalan sa gitna ng kanilang pagnanasa. Isang traidor na init ang gumagapang sa kanyang katawan sa tuwing maalala niya ang kaligayahang naramdaman niya, isang kaligayahang matagal na niyang kinalimutan, isang pakiramdam na buhay siya. Ang digmaang ito sa kanyang kalooban ang kanyang tunay na parusa. Ang pagitan ng matinding pagsisisi at ng hindi may kakailang kasiyahan. Ang pagnanais na kalimutan at ang lihim na pagnanais na muling maranasan. Gabi na nang matapos ang kanyang paglilinis, ngunit ang bahay ay hindi naging malinis sa kanyang pakiramdam. Humiga siya sa kanyang kama na may bagong palit na sapin, ngunit hindi siya makatulog. Bawat sulok ng kadiliman ay tila may anino ni Leo. Ang katahimikan ay puno nga alingaw-ngaw ganyang maungol. Napatingin siya sa bintana, sa direksyon ng bahay ni Leo. Gising pa kaya ito? Iniisip din kaya siya nito? Pareho rin kaya sila ang nararamdamang pagdurusa at pakalito? Ang kanilang paiwas sa isa-isa sa buong mahapon ay isang kasinungalingan. Dahil kahit hindi sila nakikita, kahit hindi sila nausap, mas makaduktong pa sila ngayon kaysa dati. Ang kanilang kasalanan ay lumikha ng isang bigkis, isang lihim na koneksyon na hindi kayang putulin ng distansa o ng katahimikan. Ang alaala ng kanilang pagsasama ay naging isang multo na hindi na sila iwanan, isang multong mananahan sa espasyo sa pagitan ng kanilang dalawang bahay. Ilang araw ang lumipas na tila isang mabagal na pagpapahirap. Ang pag-iwasan nina Isabel at Leo ay naging isang masalimot na sayaw. Sa umaga, mabilis silang kumikilos, iniwasan ang anumang posibilidad na makasalubong ang kanilang landas. Ang nga bintana na dati bukas at nagaanyaya ay ngayon laging may takip na kurtina. Ang hardin ay naging isang no man's land, isang hangganan na pareho nilang hindi nilalapitan. Ang katahimikan sa pagitan ng kanilang nga bahay ay naging mas makapal, mas mabigat, at puno nga salitang hindi nila masabi at mga damdaming hindi nila maamin. Para kay Isabel, ang bawat araw ay isang labanan. Sa umaga, kapag maliwanag ang sikat ng araw, ang konsensya at pagsisisi ang laging nananalo. Tinitignan niya ang larawan ni Marco, na muli na niyang itinayo sa tabi ang kamabilang isang uri ang pagpaparusa sa sarili. Hindi na paulit-ulit niyang bulong, isang panata sa isang asawang walang kamalay-malay. Isang pagkakamali lang iyon, isang kahinaan. Sinubukan niyang punan ang kanyang mga araw nga gawain, paglilinis ng bahay, pag-alaga ng halaman, pagluluto ng pakain na siya lang naman ang kakain. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na sapat na iyon, na kaya niyang bumalik sa dati. Ngunit pasapit ng gabi, kapag ang kadiliman na ay muling bumabalot sa paligid, ang labanan ay naiba ng pani. Sa katahimikan ng kanyang silid, sa malamig na kama, ang mga depensa ni Isabel ay unti-unting bumibigay. Ang nga alaala ay dumarating nang hindi niya inaanyayahan. Hindi na lamang ang pagsisisi, kundi ang alaala ay kaligayahan. Naalala niya ang bigat ng katawan ni Leo sa ibabah niya, ang init ni hininga nito sa kanyang lik, ang paraan kung paano nito hinaplos ang kanyang buhok habang pauli-ulit na binubulong ang kanyang pangalan. Isang hindi maipaliwanag na init ang gumagapang sa kanyang buong katawan, isang pisikal na pananabik, isang pakawhaw na hindi kayang pawiin ng simpleng paglimot. Ang kanyang katawan ay naghahanap ng isang bagay na ang kanyang isip ay pilit na itinatanggi. Ang paiwas ay hindi lunas, isa pala itong lason na mas lalong napapaalap sa kanyang pagnanasa. At isang gabi, habang nakahiga siyang gising na gising, pinakikinggan ang tibok ng sarili niyang puso, ang katahimikan ay binasa ng isang marahang tunog mula sa kanyang telepono. Isang tunog na halos hindi niya narinig, ngunit sa gabing iyon, ito ay kasing lakas ng isang kulo. Nakita niya ang pangalan ni Leo sa screen. Ang kanyang puso ay tila huminto sa paktibok ng isang segundo, bago ito muling kumabo ng pakaripas-ripas. Nangingini ang kanyang magkamay habang inaabot ang telepono.
May isang libong takot sa kanyang isipan, ngunit may isang mas matinding kuryosidad, isang mas matinding paasa. Binuksan niya ang mensahe. 3 salita lamang ang nakasulat. Iniisip kita. Ang 3 salitang iyon ay parang isang susi na nakbukas sa lahat ng pintuang pilit niyang isinara sa kanyang puso. Ito ang patunay na hindi siya naisa sa kanyang pagdurusa. Ito ang pag-amin na ang nangyari sa kanila ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali para dito, kundi isang alaalang dala-dala rin nito. Ito ang balsamo at kasabay na lason na kanyang hinahanap. Ang ginhawa na dala ng mensahe ay napakalaki, halos maya siya. Ang lahat ng kanyang pagtatago, ang lahat ng kanyang pagpapanggap na malakas siya, ay naglaho. Nak-type siya, binura, nak-type ulit. Anong sasabihin niya? Ang pagsisisi. Ang galit. Ang pagtanggi. Ngunit sa huli, ang katotohanan ang nanay. Nak-type siya ang 3 salita pabalik. Iniisip din kita. Sa sandaling pinindot niya ang send, alam niyang wala ng atrasan. Ang linya ay muli na nilang tinawid, at sa pagkakataong ito, pareho silang may malay. Ang paiwas ay tapos na. Sinundan pa ito ng mamensahe. Hindi ako makatulog, text ni Leo. Ako rin, sagot niya. Ang hirap, sobra. Walang pag-usap tungkol sa kanilang mga asawa, walang pag-usap tungkol sa pagkakasala. Tanging ang dalisay at masakit na katotohanan ng kanilang nararamdaman para sa isa-isa, isang koneksyon na mas lalong tumibay dahil sa kanilang pagkakawalay. At pagkatapos, dumating ang tanong na pareho nilang alam na darating. Gusto kitang makita, Isabel. Ang kanyang madaliri ay nanigas. Ito na iyon. Ang pagpapasya. Ang unang pagkakataon ay maaring isisi sa kalungkutan, sa kahinaan, sa pagkakataon. Ngunit ang pangalawa ay isang pagpili. Isang sadya at may kamalayang pagpili na muling pasukin ang daan ng kasalanan. Inisip niya si Marco. Inisip niya ang kanilang nga pangako. Ngunit pagkatapos, inisip niya ang mahabang gabi na naantay sa kanya, ang katahimikan, ang malamig na kama. At inisip niya si Leo. Ang init, ang ginhawa, ang pakiramdam na buhay, ang pagnanasa, ang hawhat, ay naging isang sigaw sa kanyang kaluluwa na hindi na niya kayang balewalain. Kailan, iyon lang ang kanyang naging tugon. Nasimula silang maplano na parang 2 kriminal, ang kanilang maksalita ay maingat at puno ng panganib. Nalaman niyang may business dinner ang asawa ni Leo kinabukasan, isang pagkakataon, isang siwang sa kanilang makomplikadong buhay. Ang bahay niya ulit ang napili nilang takpuan. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Matapos ang kanilang pausap, humiga si Isabel sa kama, ngunit ang kanyang isip ay hindi na mapakali. Ang pagsisisi ay nandun pa rin, isang anino sa isang sulo, ngunit natabunan na ito ngang isang mas malakas na damdamin, ang pananabi, isang pananabi na may kasamang takot at kaba. Tumayo siya mula sa kama at naglakad patungo sa kanyang aparador. Binuksan niya ito at hinanap hindi ang kanyang simpleng bestida, kundi isang bagay na matagal na niyang itinago. Isang manipis na bestidang pantulo na gawa sa pulang seda, isang bagay na binili niya dati para sorpresahin si Marco, ngunit hindi niya kailanman nagawang isuot. Kinuha niya ito at itinapat sa kanyang katawan habang nakatingin sa salamin. Ang babae sa kanyang refleksyon ay hindi na ang Isabel na umiyak sa hardin. Ito ay isang babaeng may determinasyon sa kanyang nga mata, isang babaeng pipiliin ang panandaliang kaligayahan kahit pa ang kapalit nito ay habang buhay na pagsisisi. Ang pagkauhaw ay nanalo na. At habang hinihimas niya ang lambot ng pulang seda, alam niyang handa na siyang muling uminom, kahit pa alam niyang ang inumin niya ay lason. Ang araw kanilang napakasunduang pakikita ay dumating na may dalang kakaibang bigat at gaan. Bawat tunog sa paligid ni Isabel ay tila mas matalas, bawat kulay ay tila mas matingkad. Siya ay isang koleksyon ng makakatunggaling damdamin, isang kimpal ng kaba, takot, at isang pananabik na halos hindi niya makontrol. Nilinis niya ang buong bahay, hindi dahil sa kinagawian, kundi bilang isang pahahanda. Bawat sulok ay inayos, na parabang naghahanda siya para sa isang panahuhing pandangal o para sa isang sagradong ritual. Nang maligo siya, hindi ito para alisin ang dumi, kundi para ihanda ang kanyang katawan. Ginamit niya ang kanyang pinakamabangong sabon, nagpahit ng losyon na may amoy ng bulaklak,
Hinayaang lumugay ang kanyang buhok sa kanyang likuran. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ng kanyang aparador. Ang kanyang kamay ay hindi na naatubili. Kinuha niya ang pulang bestidang pantulo na gawa sa seda. Ang kulay nito ay kasing tindi ng apoy ng pananasang nagliliyap sa kanyang puso. Habang isinusuot niya ito, ang malamig at makinis na tela na dumadampi sa kanyang balat ay napadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Tumingin siya sa salamin at isang babaeng hindi niya halos kilala ang nakita niya. Isang babaeng mapangahas, isang babaeng handang isugal ang lahat para sa ilang sandali ngang kaligayahan. Ang paghihintay ang pinakamasakit na bahagi. Bawat minuto ay tila isang oras, bawat pagdaan ng sasakyan sa kale ay napapatibok ng kanyang puso ng pakaripas-ripas. Umupo siya sa sala, tumayo, naglakat-lakat, hindi mapakali. At sa wakas, sa eksaktong oras na kanilang napausapan, isang marahan at halos hindi marinig na kato ang kanyang narinig sa pinto. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang sarili, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nandun si Leo, nakatayo, ang kanyang mga mata ay mas madilim, at mas malalim kaysa dati. Hindi sila naksalita. Hindi na kailangan. Ang lahat ay sinabi ng ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Leo ay tila isang apoy na lumamon sa kabuuan ni Isabel. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay huminto sa kurba ng kanyang dibdib at balakang na binabakat ng manipis na pulang seda. Nakita ni Isabel ang pagzinghap nito ng bahagya, isang pag-amin ng paganga at pagnanasa na napainit sa kanyang buong katawan. Ang tunog ng palok nito ay isang deklarasyon, isinasara nila ang pinto sa mundo sa labas, sa kanilang mga responsibilidad, sa kanilang mga kasalanan. Sa loob ng bahay na iyon, sa masandaling iyon, sila lang ang mahalaga. Hindi siya hinalikan ni Leo kaagad. Sa halip, marahan nitong hinaplos ang kanyang braso, ang nga daliri nito ay sinusundan ang hiblangang pulang seda. Handa ka na, bulong nito, ang kanyang boses ay malalim at pawas. Hindi iyon isang tanong, kundi isang pahayag. Hinawakan nito ang kanyang mukha, at sa pagkakataong ito, ang kanilang galabi ay nagtakpo sa isang halik na hindi na naalinlangan, isang halik na puno ng pananabi at paangkin. Ang lasa niya ay pamilya na, ngunit ngayon ay may kasama itong pangako ng mas malalim na kasiyahan. Hindi na niya ito binuhat. Sa halip, makahawak kamay silang naglakad patungo sa silid tulugan. Bawat hakbang ay may bigat, bawat hakbang ay isang pagpili na kanilang ginagawa ng makasama. Si Isabel ay hindi na isang biktimang inanot ng pagkakataon, siya ay isang aktibong kalaho sa kanilang kasalanan. Sa loob ng silid, sa ilalim ng malabong liwanag ng hapon, pinatayo siya ni Leo sa kanyang harapan. Tinitigan siya nito na parabang sinusubukan nitong isaulo ang bawat detalye ng kanyang anyo. Pagkatapos, marahan, na may pagalang na parang isang ritual, isinabit nito ang kanyang daliri sa manipis na strap ng kanyang damit pantulo at hinayaan itong bumaksak mula sa kanyang balikat. Ang pulang seda ay dumaloy sa kanyang katawan na parang likidong apoy at bumaksak sa sahi, naiwan siyang nakatayo sa harap nito, suot lamang ang isang pulang bra na gawa sa koronilya. Diyos ko, Isabel, iyon lamang ang salitang lumabas sa bibig ni Leo, isang bulong na punong paksamba. Sinamba siyang kanyang mata bago pa man siya hinawakan ng kanyang kamay. Ang kanyang tingin ay naglakbay sa kapunuan ng kanyang dibdib, sa liit ng kanyang baywang, sa kurba ng kanyang balakang. Para kay Isabel, na matagal nang nakaramdam na siya ay hindi nakikita, ang titik na iyon ay isang matinding pampalibot. Naramdaman niyang namukatkat ang kanyang buong pagkatao sa ilalim ng kanyang pahanga. Nang sa wakas ay hinawakan siya nito, ang pagitan ng kaba at pagnanasa ay tuluyan nang naglaho. Wala nang paaalinlangan, wala nang pagtutol, tanging ang dalisay at hindi na mapipigilang pagnanasa. Ang kanilang pagtatali ay hindi na tulad ng una na may halong pagkagulat at pagmamadali. Ngayon, ito ay isang sayaw na pareho na nilang alam ang hakbang. Ang bawat kilos ay may layunin, ang bawat haplos ay may kahulugan. Ito ang sandali kung saan ang lahat ng pagpapanggap ay nawala. Isabel, tingnan mo ako. Utos ni Leo sa gitna ng kanilang paisa. Sinunod niya ito, binuksan ang kanyang mata at sinalubong ang kanyang nag-aapoy na titik. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Sabihin mo sa akin ang lahat. Sa una ay nahiya siya, ngunit sa ilalim ng kanyang haplos, sa paraan kung paano nito binikas ang kanyang pangalan, natakpuan niya ang kanyang boses.
Ibinulong niya ang kanyang malihim na pagnanasa, masalitang hindi niya kailanman naisip na kaya niyang sabihin. At sinunod niya ang bawat hiling nito, na parabang ang kanyang tanging layunin sa mundo ay bigyan siyang kaligayahan. Ang naungol ni Isabel ay hindi na napipigilan ng hiya o pagkakasala. Ito ay matuno ngang purong kaligayahan. Isang musika na sumasabay sa ritmo ngang kanilang nga katawan. Leo. Ganyan. Huwag kang titigil. Paulit-ulit niyang sinasabi, ang pangalan nito ay isang panalangin sa kanyang ngalabi. Ang silit ay napunoen init ng kanilang mga katawan, ng tunog ng kanilang mga kabahinga, ng amoy ng kanilang pinaksamang pawis. Sila ay 2 taong nalulunod sa dagat ng pagnanasa, at wala silang kahit anong pagnanais na sagipin ang kanilang nga sarili. Ito ay isang matamis na pagkakalunod. At nang marating nila ang rurok ng kanilang pagsasama, ito ay isang pagsabok, isang paglaya hindi lamang ng pisikal na tensyon, kundi ngahat ng kalungkutan at pangungulila na kanilang kinimkim. Pagkatapos, ang tanging natira ay ang katahimikan. Nakahiga silang makayakap sa gusot na kumot, ang kanilang makatawan ay pagod ngunit, ang kanilang nga kaluluwa ay panatag. Hinaplos ni Leo ang kanyang buhok, habang si Isabel ay nakikinig sa tibok ng puso nito. Sa sandaling iyon, ang pagkakasala ay pansamantalang nakalimutan. Ang mundo sa labas ay naglaho. Sa loob ng 4 na sulok ng silid na iyon, sila ay panandaliang naging buo. Ang apoy na kanilang sinindihan ay nilamon sila, at sa gitna ngang abo, nakahanap sila ngang uri ngang kapayapaan na matagal na nilang hinahanap, isang kapayapaan na alam nilang sisinggilin sa kanila sa pagdating ng umaga. Ang kaligayahan, lalo na ang kaligayahang ipinababawal, ay sadyang napakarupok. Ito'y parang isang bula nga sabon, makulay at maganda habang lumulutang, ngunit sa isang maling dampi lang ay biglang maglalaho. Sa mga sandaling iyon, matapos ang kanilang paisa, sina Isabel at Leo ay nasa loob ng kanilang perpektong bula. Nakahiga silang makayakap, ang init ng kanilang makatawan ay naghahalo, ang kanilang makapahinga ay sabay sa isang ritmo. Ang silid ay puno nga amoy nila, at ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang nga puso at ang nga mahihinang bulong ng tamis at pasasalamat. Hinahaplos ni Leo ang buhok ni Isabel, habang ang nga daliri naman ni Isabel ay marahang gumuguhit ng nga hindi nakikitang linya sa dibdib nito. Sana ganito na lang palagi, bulong ni Isabel, isang kahilingang alam niyang imposible. Sana, sagot ni Leo, at hinalikan siya sa no. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam nila ay ligtas sila. Ang bahay ni Isabel ang kanilang naging santuaryo, ang kanilang maliit na mundo na hiwalay sa lahat. Dito, hindi siya asawa ni Marco, at hindi rin asawa ni Clara si Leo. Sila lamang ay si Isabel at si Leo, 2 taong nakmamahalan sa paraang alam nila, kahit pa ito'y mali. Sila ay nasa gitna ng kanilang munting paraiso, kontento at payapa. At bigla, isang matinis na tuno ang walang awang bumasa sa kanilang katahimikan. Isang tuno na pamilyar ngunit sa sandaling iyon ay tuno ng isang alarma, ng isang panganib, ang telepono ni Isabel. Nagkatinginan sila, ang kanilang nga mata ay biglang napuno ng gulat at takot, ang kanilang mga katawan na kanina'y relax ay biglang nanigas. Ang bula ay pumutok. Dahan-dahang inabot ni Isabel ang telepono sa lamesita sa tabi ng kama. Nang makita niya ang pangalan sa screen, isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Marco Mahalsa. Ang pangalan, kasama ang puso, ay tila isang pangungutya sa kanyang kalagayan. Huwag mong sagutin, halos pabulong na sabi ni Leo, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ngunit alam ni Isabel na mas magiging kahina-hinala kung hindi niya ito sasagutin. Paulit-ulit natatawa si Marco, mag-alala, at baka tumawa pa sa mga kapitbahay. Mas malaking gulo. Kailangan ko, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Huminga siya ng malalim, sinubukang pakalmahin ang nawawalang tibok ng kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang nga mata at pinindot ang answer. Hello, mahal. Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses, isang napakahirap na paarte. Mahal. Kamusta ka na? Hindi ka kaagad sumagot, akala ko tulo ka na. Sabi ng masayang boses ni Marco sa kabilang linya, isang boses na puno ng pagmamahal at walang kamalay-malay. Bawat salita nito ay parang karayom na tumutusok sa dibdib ni Isabel. Sa tabi niya, si Leo ay hindi gumagalaw, na parabang isang estatwa, pinipigilan maging ang kanyang pahinga.
Ang lalaking kayakap niya lang kanina ay ngayon isang mabigat na ebidensya ng kanyang kasalanan. Hindi. Gising pa ako. Medyo nasa banyo lang kanina, pagsisinungaling niya, at kinasusuklaman niya ang sarili dahil dito. Ah, ganun ba? Kumain ka na ba ng hapunan? Napatawa lang ako kasi. Miss na kita, mahal. Binibilang ko na lang talaga ang araw bago ako makauwi. Ang masalitang miss na kita ay parang isang sampal sa mukha ni Isabel. Napapikit siya ng mariin. Paano niya nagawa ito? Paano niya nagawang pagtaksilan ang isang taong ganito ang pagmamahal sa kanya? Tumingin siya kay Leo, at nakita niya sa mata nito ang parehong sakit at hiya na kanyang nararamdaman. Miss na rin kita, Marco, pilit niyang sinabi, at ang masalitang iyon ay parang lason na lumabas sa kanyang bibig. Si Leo, na nakahiga sa kama ni Marco, sa una ni Marco, ay napilitang pakinggan ang pag-usap ng mag-asawa. Naririnig niya ang bawat matamis na salita ng lalaking kanyang pinagtaksilan. Naririnig niya ang bawat pilit na sagot ng babaeng kasama niya. Sa sandaling iyon, hindi siya isang mangingibig, hindi siya isang kanlungan. Siya ay isang ahas sa paraiso, isang kabit, isang magnanakaw. Ang lahat ng init ng pananasa ay biglang napalitan ng nayayalong kahihiyan. Nagpatuloy pa ang pausap, mga ordinaryong tanong tungkol sa araw niya, mga planong pauwi. Bawat segundo ay isang papapahirap para kay Isabel. Ang kanyang utak ay nahahati, kalahati ay nakikipausap sa asawa niya, at ang kalahati ay sumisigaw sa takot dahil sa lalaking nasa tabi niya. Ang kanilang santuaryo ay naging isang kulungan ng tensyon. Sa wakas, nagpalam na si Marco. Sige na, mahal, magpahinga ka na, I love you. I love you too. Sagot ni Isabel, at halos masuk siya sa mga salitang iyon. Pagkababa ng tawa, ibinato ni Isabel ang telepono sa kama na para bang ito'y isang bagay na nakakapasong hawakan. At pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi ito ang payapang katahimikan na tulad kanina. Ito ay isang katahimikan na malamig, mabigat, at puno ng may mga hindi masabing akusasyon. Wala na ang mahika. Wala na ang pagnanasa. Ang tanging natira ay ang pangit at brutal na katotohanan. Biglang bumangon si Leo at nagmamadaling nagbihis. Ang kanyang makilos ay hindi na marahan at punong kamsamba, kundi mabilis at punong kamiwas. Hinila naman ni Isabel ang kumot hanggang sa kanyang lig, hindi na dahil sa hiya, kundi para itago ang sarili, para makaroon ng harang sa pagitan nila. Ang init at koneksyon ay biglang nawala. Nagpalam sila sa may pinto. Isang mabilis at formal na halik sa pisngi, na napakalayo sa mga halik na naapoy kanina. Makingat ka, sabi nila sa isa-isa, mga salitang walang laman. At tulad ng isang magnanakaw, tahimik na lumabas si Leo sa kanyang bahay at naglaho sa dilim ng gabi. Naiwan si Isabel na mag-isa sa kanyang bahay na ngayon ay tila napakalaki at napakalamig. Ang amoy ng kanilang pagtatali ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may halo na itong amoy ng takot. Sa isang iglap, naunawaan niya. Ang kanilang munting paraiso ay hindi kailanman naging ligtas. Ito'y isang kastilyong buhangin na kayang-kayang wasakin ng isang alon. Ang tawa na iyon ang alon. Ang pananabi at kaligayahan ay napalitan na ang isang bagong damdamin na mananahan na sa kanya mula ngayon, ang palaging takot na mahuli, ang walang katapusang paranoia. Ang bawat pagtunong ng telepono, ang bawat katok sa pinto, ay magiging isang bangungot na. Ang kanilang relasyon ay pumasok na sa isang bagong isang yugto na hindi na lamang tungkol sa pagnanasa, kundi tungkol na rin sa panganib. At sa gabing iyon, habang nakahiga siyang maisa sa kama na pinagsaluhan nila, naramdaman ni Isabel na ang apoy na minsang nagpainit sa kanya ay siya na ring apoy na unti-unting susuno sa kanya ng buhay. Ang takot na dalang muntik na pakahuli ay naging isang lason na dahan-dahang kumalat sa ugat ng relasyon nina Isabel at Leo. Ang bawat araw na lumipas pagkatapos ng tawa ni Marco ay punong bagong tensyon. Ang dating pananabi ay nahaluan na ngang palaging paingat. Ang kanilang mga sekretong sulyap sa bakod ay hindi na puno ng pangaakit, kundi ng pangamba. Ang kanilang paraiso ay nabahiran na anino ng katotohanan, at alam nilang pareho na ang kanilang oras ay unti-unting naubos. At ang orasan ay nagsimulang tumakbo ng mas mabilis nang muling tumawag si Marco, ilang araw pagkatapos. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na lamang puno ng pangungulila, kundi ng kagalakan. Mahal, may maganda akong balita, sabi nito,
ang kanyang tuwa ay tumatagos sa linya ng telepono. Inaprubahan na ang pag-uwi ko. Sa Sabado ang umaga, darating na ako. Naramdaman ni Isabel na tila huminto ang paikot ng mundo. Sa Sabado, ilang araw na lang mula ngayon, ang balitang dapat sanay makdulo sa kanya ang purong kaligayahan ay nadala sa kanya ang isang komplikadong halo ang maemosyon. Mayroong tuwa, ang pananabi na muling mayakap ang kanyang asawa, ngunit mayroon ding isang biglaang pakirot, isang matinding takot, isang pakiramdam ng pakawala. Ang pagbabalik ni Marco ang katapusan. Ang katapusan ng kanyang lihim na buhay, ang katapusan ng kanyang maninakaw na sandali kasama si Leo. Talaga, mahal, ang saya ko naman. Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses, ngunit ang kanyang puso ay tila dinuduro. Pagkatapos ang tawag, agad siyang nakpadala ang isang maikling mensahe kay Leo. Walang emosyon, mga salita lamang na naglalaman ng kanilang katapusan. Babalik na siya. Sa Sabado, ang sumunod na araw ay parang isang panaginip, isang malabong pakilos sa pagitan ng paghahanda para sa pagdating ng kanyang asawa at ng lihim na pagluluksa para sa pagkawala ng kanyang mangingibig. Kailangan nilang makita sa huling pagkakataon. Hindi ito pinausapan, ngunit pareho nila itong alam. Ito ay isang pangangailangan, isang huling seremonya para sa kanilang ipinagbabawal na paibig. Pinili nila ang gabi bago ang pagdating ni Marco, ang huling gabi ng kalayaan ni Isabel. Nang dumating si Leo sa kanyang pinto, ang hangin sa pagitan nila ay hindi na nag-apoy sa pagnanasa, kundi mabigat sa kalungkutan. Walang ngiti, walang nasalitang ng akit, sa halip, isang mahigpit at mahabang yakap ang kanilang ipinangsasalubong sa isa-isa. Isang yakap na nagsasabing mamimiss kita, natatakot ako, paano na tayo? Salop! Umupo sila sa sala, hindi nagsasalita sa simula. Ang katahimikan ay puno nga tanong na pareho silang natatakot sagutin. 5 araw, sa wakas ay sabi ni Leo, binabasa ang katahimikan. 5 araw lang mula nung huli tayong makita, pero pakiramdam ko 5 taon na. Tumingin si Isabel sa kanya, ang kanyang nga mata ay nagsusumamo. Anong mangyayari sa atin, Leo? Pagdating niya, ito ang tanong na pareho nilang iniwasan. Hinawakan ni Leo ang kanyang kamay, ang kanyang palat ay malamig. Hindi ko alam, Isabel, umamin ito, ang kanyang boses ay puno ang pihati. Pero alam nating hindi na pwedeng majinggan ito, hindi na pwede. Ang kanyang salita ay isang pag-amin ng kanilang pagkatalo, isang pagsuko sa realidad. At ang katotohanang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang kasinungalingan. Walang luha, tanging isang malalim na pagtanggap sa kanilang nga puso. At dahil alam nilang ito na ang kanilang huling gabi, ang kanilang pag-isa ay nakaroon ng ibang kahulugan. Hindi na ito isang simpleng pagpawi sa tawa ng laman, ito ay isang pagpapaalam. Dinala niya si Isabel sa silid, at ang bawat kilos nila ay marahan, sinasadya, na para bang sinusubukan nilang isaulo ang bawat sandali. Ang kanilang pagtatalik ay hindi na kasing bagsik ng dati. Ito ay malumanay, malungkot, at desperado. Ang bawat halik ay mas matagal, na tila sinusubukang ikintal ang lasa sa kanilang mga alaala. Ang bawat haplos ay isang pagpapaalam, isang pagmamaka sa balat na marahil ay hindi na nila muling mahahawakan. May magaluhang tahimik na dumaloy mula sa mga mata ni Isabel habang sila'y makayakap, magaluhang pumata sa balikat ni Leo, na hinalikan nito na parabang iniinom ang kanyang kalungkutan. Ang kanilang makatawan ay nasasayaw sa isang ritmong malumbay, isang sayaw ngang pagsasama at ng paparating na paghihiwalay. Sa gitna nga nilang paisa, ibinulong ni Leo, "Huwag mo akong kakalimutan, Isabel, pakiusap." Sumagot si Isabel, ang kanyang boses ay basag, hinding-hindi. Ito ay isang pangako na pareho nilang alam na magiging isang parusa sa kanila sa hinaharap. Hindi sila natulog pagkatapos. Mananatili silang makayakap sa dilim, pinakikinggan ang pahinga ng isa't isa, sinusubukang maknakaw ng ilang oras mula sa hindi maiwasang pagdating ng umaga. Ang kadiliman ang kanilang naging kakampi, ngunit alam nilang ito'y pansamantala lamang. At nang ang unang sinak ng bukang liwewe ay nagsimulang gumuhit sa kalangitan, ito'y isang hudyat, oras na. Ang kanilang pagpapaalam sa may pinto ang pinakamasakit sa lahat. Ang kanilang huling halik ay mabilis at walang init, isang halik na lasang abo. Tinitigan nila ang isa't isa sa huling pagkakataon,
sinusubukang itatak sa kanilang nga isipan ang mukha ng taong nagbigay sa kanila ng panandaliang paraiso at habang buhay na pagsisisi. Paalam, Isabel, sabi ni Leo, at sa salitang iyon, naramdaman ni Isabel ang bigat ng katapusan. Pagkaalis ni Leo, naiwan si Isabel na mag-isa sa kanyang bahay na ngayon ay tila isang malaking mausoleo, puno ngang multo ngang isang pag-ibig na kailangan na niyang ilibing. Ngayon, kailangan niyang harapin ang kanyang susunod na gawain, isang gawaing mas mahirap pa kaysa sa pagpapaalam. Kailangan niyang burahin ang lahat ng bakas ni Leo bago dumating si Marco. Nagsimula siyang maglinis na parang isang bale. Pinalitan niya ang sapin ng kama, itinago ang pulang bestidang pantulok sa pinakalikot ng aparador, nilinis ang bawat sulok na maaring may naiwang alala. Ang bawat kilos ay isang paghihirap, isang pisikal na pagtatangka na burahin ang isang bagay na nakatatak na sa kanyang kaluluwa. Nang matapos siya, umupo siya sa kanyang malinis at tahimik na sala. Ang lahat ay nasa ayos na ulit. Ang lahat ay handa na para sa pagbabalik ng kanyang asawa. Ngunit habang nagaantay siya, alam niyang may isang bagay na hindi na kailanman may babalik sa ayos, at iyon ay ang kanyang sarili. Ang kabanatangang kanilang nga ninakaw na gabi ay tapos na. Ngunit isang bago at mas mapanganib na kabanata ang magsisimula pa lamang, ang kabanatang pamumuhay sa isang kasinungalingan, dala-dala ang isang sikretong kayang wasakin ang lahat kung sakaling ito'y mabubunyag. Ang pagdating ni Marco ay tulad ng isang malakas na agos na bumalik sa isang natuyong ilog. Ang bahay na binalot ng katahimikan at mga lihim ay muling napuno ng buhay, ng kanyang malalakas na tawa, ng kanyang kwento tungkol sa trabaho, ng kanyang presensya sa bawat sulok. Sinalubong siya ni Isabel ng isang mahigpit na yakap at mga luhang hindi mapigilan. Sobra kitang namis, mahal, sabi niya, at sa mga salitang iyon, mayroong katotohanan. Ngunit mayroon ding isang kasinungalingan, isang bigat na tanging siya lang ang nakakaalam. Para kay Marco, ang maluha ni Isabel ay dalisay na luhangang pangungulila at saya. At si Isabel, sa sumunod na araw, ay ginampanan ang kanyang papel ng walang pagkakamali. Siya ang perpektong asawa. Ang asawang naghihintay, ang asawang mapagmahal. Ipinagluto niya si Marco ang lahat ng paborito nitong pagkain. Pinakinggan niya ang lahat ng kwento nito, gaano man ito kapagod. Hinayaan niyang yakapin siya nito sa gabi, at sa gabisik ng niyang asawa, sinubukan niyang hanapin ang kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Sa panlabas, ang lahat ay bumalik sa dati. Ang pamilya ay muling buo. Ang bahay ay muling naging isang tahanan. Isang hapon, habang nagayos si Marco ang halaman sa hardin, lumabas si Leo para magtapon ng basura. "Oh, kapitbahay. Kayo pala ang bagong lipat," masayang bati ni Marco, na likas na pala kaibigan. Marco pala. Mula sa bintana ng kusina, pinanot ni Isabel ang eksenang tila kinuha sa isang bangungot. Ang kanyang puso ay tila gustong umakyat sa kanyang lalamunan. Napanot niya ang kanyang asawa at ang kanyang mangingibig na magkamay. Napanot niya silang magngitian at magpalitan ng ilang salita. "Leo, pare." "Oh, kami nga," sagot ni Leo. Ang kanyang boses ay kalmado. Ang kanyang muka ay walang bakas na anumang emosyon. Sila ay dalawang lalaki, nakatayo sa ilalim ng isang araw, pinauunay ng isang babay at ng isang sikretong pareho nilang itinatago mula sa isa. Ang normalidad ng eksenang iyon ang mas lalong nagbigay dito ang kabaliwan. At ganoon na nga ang naging takbo ang kanilang buhay. Naging makaibigan pa sina Marco at Leo. Minsan, nagiinuman sila ng serbesa sa bakuran. Minsan, sabay nilang inaayos ang kanilang nasasakyan. At si Isabel ay laging nasa tabi, isang aninong nakangiti, naghahain ng pulutan, tumatawa sa kanilang nabiruan, habang sa loob niya ay isang digmaan ang nagaganap. Ang bawat ngiti ni Leo na para kay Marco ay isang patalim sa kanyang dibdib. Ang bawat mabuting salita ni Marco para kay Leo ay isang sampal ng konsensa sa kanya. Ang buhay niya ay naging isang napakahusay na pag-arte. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay ang gabi. Ang pagiging malapit niya sa kanyang asawa. Ang pagmamahal ni Marco ay hindi bago, baka nga mas naging matindi pa dahil sa kanilang pagkakalayo. Ngunit para kay Isabel, ang lahat ay bago na. Kapag hinahakan siya ni Marco, hindi niya maiwasang ikumpara ito sa mahalik ni Leo. Kapag niyayakap siya nito, hinahanap ng kanyang katawan ang init at bigat ng katawan ni Leo. Ang pagtatalik nila ay naging isang obligasyon,
isang ritual na kanyang ginagawa para patunayan sa kanyang sarili na siya pa rin ang tapat na asawa. Ngunit isinasara niya ang kanyang mata, at sa dilim ng kanyang isipan, ibang mukha ang kanyang nakikita, ibang pangalan ang gusto niyang isigaw. Ang kasalanan niya ay hindi natapos noong umuwi si Marco. Nagpatuloy ito sa bawat pagpapanggap, sa bawat lihim na pahahambing, sa bawat gabi na ang kanyang katawan ay nasa kamon ng kanyang asawa ngunit ang kanyang kaluluwa ay nasa kabilang bakod. Ang lamat sa kanyang pagkatao ay hindi na kailanman maghihilom. At isang gabi ilang linggo matapos ang pagbabalik ni Marco, ang katotohanan ng kanyang bilangguan ay naging mas malinaw pa kaysa dati. Nakahiga siya sa kama, katabi ang mahimbing na natutulog na si Marco. Ang marahang hilik nito ay isang pamilya na tuno na dati nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay tila isang tanikala. Payapa ang gabi. Ngunit si Isabel ay gising na gising, ang kanyang mata ay nakatitik sa kisama, ang kanyang isip ay naglalakbay sa maalaala. Bigla, sa gitna ng katahimikan, isang tuno ang kanyang narinig mula sa labas. Isang napakahinang tuno, ang marahang paksarangang pinto sa likod bahay ng kapitbahay. Maaring kahit ano iyon, maaring kahit sino. Ngunit sa puso ni Isabel, alam niyang si Leo iyon. At sa pagkaalam na iyon, ang kanyang katawan ay nag-react bago pa man ang kanyang isip. Isang hindi inaasahang kilabot ang dumaloy sa kanyang ugat. Ang kanyang pahinga ay biglang bumilis. At sa ilalim ng kanyang damit pantulo, naramdaman niya ang paktigas ng kanyang utong. Isang kusang reaksyon. Isang pisikal na pagtataksil na wala siyang anumang kontrol. Ang kanyang katawan ay naalala. Ang kanyang katawan ay nananabik. Nanatili siyang hindi gumagalaw, takot na baka ang simpleng pagbabago sa kanyang pahinga ay magising si Marco. Ang braso ng kanyang asawa ay nakayakap sa kanyang baywang, isang yakap ng pagmamayari at tiwala. At sa ilalim ng yakap na iyon, sa tabi ng lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, naramdaman ni Isabel ang pinakamatinding kalungkutan. Nakauwi na ang kanyang asawa. Ang kanyang pamilya ay buo. Siya ay nasa isang tahanang ligtas at puno ng pagmamahal, ngunit bakit pakiramdam niya ay mas nawawala siya kaysa dati? Nakatingin siya sa kadiliman, ang kanyang mata ay bukas na bukas, hindi kumukurap. Nakita niya ang kanyang sarili, isang bilanggo sa pagitan ng dalawang mundo, isang multo sa sarili niyang buhay. Ang kwento ng mabait na kapitbahay ay maaring mayroon ng katapusan. Ngunit ang kwento ni Isabel, ang kwento ng isang babaeng habang buhay na babantayan ang sarili niyang puso, ay magsisimula pa lamang. At sa tahimik na gabi, sa tabi nga niyang natutulo na asawa, alam niyang ang sentensya sa kanyang kasalanan ay hindi isang malaking pagsabog, kundi isang tahimik at walang katapusang pagdurusa.